Mga balita muna, nananatiling lubog sa baha ang abot 89 na barangay sa Mindanao. May live report si JP Soriano. JP? Gigi, 24 oras binabantayan ng mga otoridad ng ARMM ang mga ilog dito sa Maguindanao, partikular ang Rio Grande de Mindanao. Itong mga nakaraang araw kasi hanggang ngayon ay nagsulputan na naman ang mga water hyacinth sa ilog na naging sanhi ng pagbara ng ilog at pagbaha sa ilang bayan noon. Bagaman di na nag-uulan ngayong araw, Gigi, nasa 89 na barangay pa rin mula sa 13 bayan ng Maguindanao ang apektado ng baha. Aabot sa mahigit 10,000 pamilya ang apektado ng baha pero wala namang iniditas, Gigi. Dito sa isang eskwelahan sa may Datnumeg Elementary School sa Kabuntalan, Maguindanao, baha pa rin yung halos buong eskwelahan ang puntahan nga natin para makapagklase lang ay pinagsama-sama na lang sa isang classroom ang iba't ibang grade level. Lubog din sa baha ang ilang sakahan at koprahan kaya apektado na rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa ARMM office, Gigi, aabot sa halos kalahating milyong pisong halaga ng maisan ang nasira sa ilang bayan lang dito sa Maguindanao at ang ilang taniman nga na nakita natin ay binaha. Kung kailan pa naman na malapit na ang anihan, ang ilang magsasakang nakilala natin ay talagang dismayado dahil malaki raw ang nalugi sa kanila. At para maiwasan na muling pagbara ng mga water hyacinth, pinapalalim ng lokal na pamahala ng ilog sa pamamagitan ng dredging o yung paghuhukay at pagtanggal sa mga water lilies. Umaasa ang ARMM office, Gigi, na maaprubahan na ang Mindanao River Basin Development Project na magtatayo ng dike at iba pang istruktura para masolusyonan umano ang problema ng pagbaha sa rehiyon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Gigi. JP, sigurado yung pinaka matinding tinamaan dyan yung mga magsasaka dahil sa mga pananim nila, no? Ano ba yung mga pananim din na binaha? Mga palay o mga parang mga prutas? Ano yung mga pananim nila na apektuhan dyan? O Gigi, bukod dun sa mais, meron din mga palay. Gaya ng iyong nabanggit, marami rin talagang mga napinsala. Wala pang exact estimate na naibibigay ang local ARMM office. Pero karamihan nga sa mga nasira ay kopra at mais. Pinaka-problematic ngayon yung mga magsasakang nakilala natin mula dun sa bayan ng Kabuntalan at iba pang kalapit na bayan malapit sa Rio Grande at dito rin yan paligid sa malapit din sa Cotabato City. Sa kabutihang palad, Gigi, ngayong araw hindi na masyado nag-uulan pero ang problema nga bukod sa pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao ay binabantayan din nila ng otoridad yung posibleng storm surge sa mga coastal barangays kapag sumusungit ang panahon. Gigi? Maraming salamat, JP Soriano.